And now, back to Face to Face dito sa TV5. At habang po tayo ay nag-commercial break, na-discover namin na sinusugal pala ni Aling Olive ang pera na ibinibigay ni Mang Ricky. Inililibang ko na lang po, ma'am, sa sarili ko eh. Kasi minsan buwanan, lingguhan. Nililibang. Pero hindi po ba ninyo alam na ang may karapatan sa perang yon ay ang anak po niya? Eh, pag natalo ako, yung hinihingi ko yung pera sa kanya. Oo, pati ang pera na inili, kinukuha mo pa, di ba? Okay, sige. Sandali lang po. Aling Nita. Bigyan ko ng pamangking ko. Okay, sandali lang po. Aling Nita. Huwag kang ganyan. Aling Nita. Pipila ko sarili, bigay ko kay Emily. Kukunin mo. Okay. Ano ako? Aling Nita, sandali lang po. Dapat nagmamalimos ka na lang, hindi ka... Ay, hindi ko kaya magmalimos sa ganda ko. To, hindi ko Aling pwede Nita, Ay. kailan po ninyo nalaman na may bago ng karelasyon si Mang Ricky? Ayan, Paano po ninyo nalaman? Ayang bayaw ko, nung mula namatay yung kapatid ko sa panganganak, nasa akin ang bata, si Emily. Bakit Ayang po sa bayaw inyo ko, iniwan? Kasi wala mag-aalaga, di siya magkatrabaho, ma'am. Oo. Bali, Nagbibigay po ba ng suporta si Mang Ricky? Nagsusuporta yan, mula nung maliit, nagsusuporta. 3 taon, sabi, ate, paano to nag-asawa na ako? Pwede ko ba kunin ang bata? Aha. Sabi ko, ikaw, kung kaya ba naman alagaan? Sabi niya, kaso, hindi ko pa pwede pakita dahil ang alam ni Olive, daw, binata siya. 10 taon na si Emily nga dinala diyan kay Olive. Pag ganyan, si Ricky, nung una, mabait, sinusuklayan, pinapakain, Aha. inaayos yung damit. Ayan na nung matagal na, pag-aalis na nitong bayaw ko, doon naman itong bata. Pag umuwi siya nga, galing stungit, talo. Yung pamangking ko si Emilia ang binubuntunan niya ng galit. Parang kumukulo yung dugo niya. Kasi nagsisinos nga siya sa bata dahil kumbaga naaagaw yung pagmamahal ni Ricky sa kanya. Aha. Napupunta dito sa bata. Nagsusumbong po ba yung bata sa inyo? Nagsumbong sa akin. Anong sinabi sa inyong ginagawa sa kanya? Nung sinudsud niya sa sa lababo, Aha. pumunta sa bahay, auntie, uwi na lang ako dito. Bakit? Ninudngod ako ni Nanay Olive sa lababo. Bakit nga? Kasi pinapahugas ako, pinapabilis. Tapos papatapon pa yung ihi. Ay, doon nga galing sa taas. Up and down ng tinitirahan nila. Baka hindi po maliwanag kay Nanay Olive na yon ay anak ni Mang Ricky at hindi po kinuha bilang maging alila po ninyo, Nay. Ihi mo, may ibang tagatapon? Wala kayong pakialam. 6 na taon na minamatrato mo mula 10 taon nang sinunog mo na yung mangking ko at saka ko na hindi pinayagan nga hiramin pa ni Ricky. Ngayon, 10 years old na. Graduate na ng high school. Ngayon, lilitaw, mamahalin nyo, Alam para saan? po ba ni Mang Ricky itong mga ginagawa na ito ni Aling Olive sa kanyang anak? Ngayon na niya na, anuhan nga, nasunog nga. Ang katuwiran ni Olive, hindi niya sinasadya, nandilimang tingin. Sinabi po ba ninyo kay Ricky yung particular na insidente na yon na nangyari Sinabi po ko, yun? sinugod ko Ano na sa po ang bahay. sabi ni Mang Ricky? Sabi naman sa akin, ay hindi na yata maganda to. Pero paano ate, mahal ko naman si Olive. Pag-isipan mo, ipagpalit mo yung anak mo sa asawa mo. Oo. Nako, talagang parang hindi naman po pwedeng mangyari, Hans, pa rin hindi ba? mapaniwalaan. Ang laki Na ng pasok. magkaroon ng parang kompetisyon sa pagitan ni Aling Olive at ni Emily doon sa pagmamahal ni Mang Ricky. Siyang mukhang may lumalabas na isa sa ating mga bisita ang parang ikinaiinis ng ating mga bisita. Ano yon? Inis talaga ako sa kanya kasi yung nakikita ko sa kanya parang gigil siya. Nagsiselos talaga siya. Nakakainis. Ano ang magandang gawin pag nakakaramdam ka ng selos? Halimbawa, Siyempre yung talagang gumagawa siya ng effort na para din siya lang talaga magsisilos? mapansin. Hindi nakaranas man Kaya anak. niya gumawa ng kasinungalingan Palibasa, bao. para mailigtas yung sarili. Kaya hindi binigyan ng anak. so parang sa tingin nyo, hindi naman talagang maldita itong Emily. Paano nga kung totoong maldita? May tama ba rin naman na saktan niya dahil maldita nga? Hindi po. Kahit sabihin na natin masungit nga siya, pero marunong siyang makainig. Tapos ako ang matanda eh. Dapat ako makaintindi sa bata. Oo. Ang isa pang napag-alaman namin... Okay, sandali lang. Ang isa pang napag-alaman namin...
Okay, sandali lang. Sandali lang po. Ano po yun, Nay? Bakit po? Wala nga eh. Hindi naman asawa niya eh. Ikaw awa naman. Wala ka namang isip yun. Palibasa, wala ka. Sandali lang po. Sandali lang po. Pinaliliwanagan nga po kayo, Aling Olive. Huwag po tayong masyadong mainit. Ang gusto ko pong malaman, Aling Olive, may katotohanan po ba yung aking nalaman na pati ang perang dapat para kay Emily, kinukuha po ninyo? Pag natalo ako, kinukuha ko. Bakit? Hinihiram ko. Babayaran ko na lang pagdating ng tatay niya. Para makabawi ako. Bakit po kayo nagsusugal? Parang naka-jackpot si Mang Ricky sa inyo, ha? Jackpot niya kasi. Jackpot po ba? Bakit po? Samantala kapatid ko walang bisyo. Nasa bahay lang. Siya lahat nandyan. Tungin. Hindi. Ang Inom. una... Okay, sandali lang. Ang gusto po naming maunawaan, Aling Tapos babalik na Olive, rin mo. ay... Ako? Ang pinagtataka po ng Mahiya lahat ka naman. ay bakit parang ang dating po sa kanila at sa aming lahat dito, parang proud pa kayo na sinasaktan nyo, proud pa kayo na nagsusugal kayo, proud pa kayo na kinukuha nyo yung pera na Aling Olive, hindi po sa inyo yun. Pera po ng bata yun at binigay yun ng kanyang ama. Ay, nililibang ko lang naman sarili ko pag wala ang ama niya eh. Basta naman manlalaki ako, di magsugal na lang ako. Attorney, ang katuwiran po ni Aling Olive ay dinidisiplina lamang ang bata kaya nagagawa niya itong buhusan ng arinola na may ihi at ingub-ngob ang muka sa lababo at parang kalabitin gamit ang isang kahoy na may baga pa sa dulo. Ito po bang mga paraan na ito ay masasabi pang tamang paraan ng pagdidisiplina ng isang magulang? Lalo na't ito, hindi naman po magulang, hindi kadugo. May karapatan po ba si Aling Olive na gawin yun kay Emily? Unang-una, Chang, yung karapatan ni Aling Olive bilang madrasta na disiplinahin yung anak ng kanyang kinakasama. Wala pong legal na basihan yon. At yung mga nagagawang pagmamaltrato sa isang bata, minor de edad, ay maaaring, sino mang tao na gumagawa nito ay maaaring makalabag sa karapatang pangtao ng isang minor de edad na bata at yan ay may mabigat na kaparusahan na alinsunod sa Republic Act 7610 o yung ating sinasabing Child Abuse Law, Tiangami. Attorney Acosta, yun po bang mga nabanggit na nagawa po ni Nanay Olive kay Emily, makukonsidera na po ba yun na pagmamaltrato sa isang bata? Hindi lang po pagmamaltrato, kundi ang sabi po ng batas doon, cruelty na po yun eh. Kahit ito pa'y nangyari 3 years ago, pwede siyang i-report sa pulis. Tama po yun, sapagkat gaya nga po ng nasabi natin, mabigat po ang penalty dahil ang penalty po niya ay 6 to 12 years. So afflictive ang nature ng penalty. Ang prescriptive period po niyan ay mataas, nasa 20 years. Kaya kung 3 years ago lang nangyari yan, ay pumapasok pa po doon sa within the prescriptive period at pwede pa pong sampahan. Marami pong salamat sa paliwanag na yun, Attorney Ben. Nako, mga kasawsawan, mukhang bago ko pa tanungin o sabihin na tayo ay magbotohan, parang alam ko na kung ano ang inyong mga boto, ha? Naku, Chang, eto nga ta. Kanina pa nangangati ang mga nanay dito sa ating studio para nga makaboto na. Pero ito, ipapaliwanag ko lang, ha? Yung isa, siya ang tumayong nanay. Magmula 0 hanggang 10 years old. Samantala, ito yung nasa puti. Samantalang yung nasa pula naman, binigla kasi siya. Na biglang, uy, may anak pala itong kinakasama ko na ang tagal itinago sa akin. So, dun sa puntong yun, naiintindihan ba natin siya kung bakit medyo galit nga siya at aburito sa batang yon? Abay, ipakita ko nga ninyo yan sa pamamagitan ng inyong mga boto. Dahil boto hands na! Naku, Chang! Kahit sinubukan kong depensahan, mukhang hindi umipekto ang aking paliwanag sa mga sausawero at sausawera. Kitang-kita na ang boto nila ay puti. Yan ang ating boto, Hans. Tawagin na po natin ang ama ni Emily na nais nito sanang
makasama pero bakit parang mas pinili niyang pakisamahan ang kinakasama niyang si Olive? At alam kaya niya ang lahat ng mga ginagawang ito ni Nanay Olive sa kanyang anak? Narito po si Mang Ricky Datul. Pasok! Mang Ricky, magandang umaga po sa inyo. Una po sa lahat, anong dahilan at bakit po ninyo itinago kay Aling Olive na kayo po ay may anak? Yan na nga po, ma'am, na hindi ko lang po naisabi, pagkakamali ko, 3 taon na kami na pero kasamahan ko siya, huli na lang po sinabi ko na may anak ako sa unang asawa. Alam po ba ninyo na lumalabas sa kwento sa napag-alaman namin, minamaltrato po ng inyong kinakasama ang inyong anak? Yan na nga po, ma'am, hindi ko po naniniwala nung dahil siyempre, ma'am, pumasok ako sa trabaho ko po. Ngayon, pag-uwi ko, ma'am, lingguhan, kung minsan, 1 buwan. Hindi, nagsumbong sa akin minsan po ang aking anak, natay, hindi maganda po ang namatrato ako. So, diretsa ang tanong, Mang Ricky, sino po ang mas pinaniniwalaan nyo? Ang anak nyo na kadugo nyo o si Aling Olive na kinakasama nyo? Natural, ma'am, yung anak ko po, dahil anak ko po yun. Ang kaso nga lang, ma'am, sabi ko, baka anak, gawa-gawa mo lang para mag-away lang kami. Siguro kailangan pa ng mahabang paliwanag kay Mang Ricky. Isa-isahin natin ang lahat ng ginawa ni Nanay Olive para mas maunawaan niya at malaman niya ang katotohanan kung ano nga ba talaga ang ginagawa ni Nanay Olive sa kanyang anak na si Emily. Abangan ninyo, magbabalik po ang Face to Face. Masakit po sa akin. Hindi niyo ba nakikita itong pagod at hanggang ngayon po daladala ko. Sakit po. Lahat po ng hirap, nagpalipin po ako sa inyo. Facebook sausawa na mga kapatid, Rebecca Suerte. Pwede bang forever na ang F2F? Hindi ko kasi ma-imagine na mawala ito dahil sobrang nakaka-inspire itong panoorin dahil sa dami ng aral na nakukuha rito at nakakawala ng pagod kasi lahat ng emosyon na darama rito. Basta forever akong tagahanga ng programang F2F mula dito sa Cebu. More power and God bless. Harapin mo! Don't go